Matapos ang 48 oras, inilabas na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 94 na bubuo ng independent body na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa flood control projects. Tatawagin ito bilang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pangungunahan ng komisyon ng isang chairperson at 2 miyembro na mapipili dahil sa kanilang competence at integridad. Nakasaad na mandato nito ang pagdinig, pag-iimbestiga, pagkalap ng ebidensya, intelligence reports at iba pang impormasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno at iba pang individual na isinasangkot sa mga irregularidad, hindi lamang sa mga flood control projects, kundi sa lahat ng mga proyektong pang-infrastruktura sa buong bansa na isinagawa sa nakalipas na 10 taon. Batay sa investigasyon ng ICI, maaari itong magrekomenda ng paghahain ng kaukulang criminal, civil o administrative cases sa Office of the President, Ombudsman, DOJ at CSC para mapanagot ng naaayon sa batas ang mga mapapatunayang tiwali. Gayon din ang pagrerekomenda sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ng mga remedyo at legislative measures para matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga kasalukuyang flood at infrastructure projects. Kabilang naman sa kapangyarihan ng ICI ang pagsasagawa ng hearings, pagkuha ng testimonya ng mga sangkot sa issue at pagtimbang sa mga makukuhang ebidensya. Pag-i-issue ng subpoena para sa mga witness at pagkuha ng mga dokumentong kailangan sa fact-finding at investigasyon nito. Sabihan ng isang individual na naging testigo o may kaalaman sa krimeng iimbestigahan ng ICI na maaari siyang mag-apply sa Witness Protection, Security and Benefit Program. Ang ICI din ang may kapangyarihang magrekomenda sa DOJ kung ang isang individual ay maaaring maging state witness. Maaari rin itong i-request o makuha ang mga impormasyon at mga dokumento patungkol sa mga isinagawang investigasyon mula sa 2 kapulungan ng Kongreso. Pati pagrekomenda o request para sa whole departure order ay maaaring manggaling sa ICI. Kasama rin ang rekomendasyon o request para sa pag-freeze o seizure ng assets, funds, deposits at ari-arian ng isang individual na mapapatunayang konektado sa maanumalyang flood control at infrastructure project habang isinasagawa ang investigasyon. Mandato rin ito na madalas na magbigay ng impormasyon sa mga otoridad para sa mabilis na prosekusyon. Pagrerekomenda sa otoridad kung kinakailangan ng preemptive suspension sa mga opisyal ng gobyerno kung kinakailangan para maiwasan ang tampering of evidence. Nakasaad din sa EO na maaaring mapatawan ng administrative disciplinary action ang mga individual na tatanggi o hindi susunod sa subpoena ng walang sapat na dahilan. Bubuuin naman ang sekretariat ng ICI sa pangunguna ng isang executive director na itatalaga ng Pangulo na may ranggo bilang undersecretary. Naatasan naman na umasiste sa ICI ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng executive branch, kabilang na ang DOJ, NBI, National Prosecution Service, DILG, PNP at iba pa. Buwanan ang pagre-report ng ICI sa Office of the President, habang naatasan naman ng DBM na humanap ng kaukulang pondo para sa implementasyon ng EO. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.